Nagpapanggap lang daw na Pilipino ang suspected drug lord na si Willie Ong, na isang Chinese citizen pala. Kasunod nito, higit 200 assets na iniuugnay kay Ong at iba pa ang pinatawan ng freeze order ng Court of Appeals. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Pinatawan na ng freeze order ng Court of Appeals ang assets ng suspected Chinese drug lord na si Willie Ong o Kai Shimeng at iba pang kasamahan nito mula sa naging petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dyan ang nasa 90 bank accounts, 89 real properties at 29 motor vehicles na nakapangalan kina Ong, ID Tai Yang o Jai Jing Yang, Michelle Santos C, Jack Tai Yang, Samson Guo Yang, Elaine Chua, Albert Valdez C, Bao Guanxie at mga kumpanyang CQM Petroleum, Chalinson Trading Corporation at Sunflare Industrial Supply Corporation. May 2024, nang ianunsyo ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na plano ng pamahalaan na kunin ang nasa 300 properties nila Ong na may bilyon-bilyong pisong halaga. Ito ay matapos sa mga naging pagdinig at investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs. Dito natuklasan na tila Chinese citizens pala sina Ong at nagpapanggap lamang bilang mga Pilipino. Sa isa pang congressional hearing noong August 2024, inilabas naman ang isang matrix na nag-uugnay sa mga nabanggit na Chinese nationals sa dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Isang bagay na ilang ulit itinanggi ng kampo ni Yang at ng dating Pangulo. In accordance with the discovery of the AMLAC, na 29 billion dito sa kulay blue, makikita nyo, sa 29 billion pesos na umikot doon sa 36 accounts ni Alice Go, isa sa mga pinuntahan ng 29 billion na pera na umikot ay si Hong Yang Yang, the brother ni Michael Yang. So in other words, yung Pogo at yung drugs ay makikita natin may interrelation. Sumentro ang investigasyon ng AMLAC at NBI sa Empire 999 Realty Corporation na pagmamay-ari ni Ong, isang kumpanyang nakarehistro sa Binondo, Manila na kalaunay napag-alaman na hindi totoong tenant sa registered business address nito. 2023 kasi nang masabat ang nasa 530 kilos worth of shabu na may kabuuang halaga na 3.6 billion pesos sa warehouse ng kumpanya sa Mexico, Pampanga. Sa panahong ito, wala na ring business permit ang Empire 999 sa naturang lugar. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, nagkaroon ng at least 147 unusually large bank transactions ang Empire 999 mula October 2015 hanggang October 2023. Aabot ang kabuuang halaga nito sa mahigit 1.7 billion pesos. Isang malinaw na discrepancy raw ito sa financial capabilities ng kumpanya na mayroon lamang 2 million pesos worth of authorized capital stock at 125,000 pesos worth of paid-up capital stock. Dagdag pa ng AMLAC, tila nadaragdagan na hanggang 10 million pesos ang working capital ng kumpanya taon-taon mula 2015 hanggang 2022. Kahit na mula 2018 hanggang 2022, aabot lang sa halos 858,000 pesos ang recorded net income nito sa buong 5 taon. Natuklasan din daw sa financial investigations na mula 2015 hanggang 2022, aabot sa 281.9 million pesos ang in-cash at check deposits na natanggap ng Empire 999. Isang bagay na hindi iniulat ng kumpanya sa kanilang mga naging audited financial statements o AFS. Hindi rin daw iniulat ng Empire 999 sa kanilang AFS ang kanilang acquisition ng 30 real properties na makikita sa Bulacan, Pampanga, Cabanatuan City, Parañaque City, kabilang na ang warehouse kung saan nasabat ang bilyong pisong halaga ng shabu noong 2023. Ayon sa AMLAC, tila front lamang ang Empire 999 at iba pang kumpanya na konektado kina Ong para i-facilitate ang proceeds ng mga illegal na droga. Kaugnay nito, highly possible din daw na sa perang ito galing ang bank accounts, real properties at motor vehicles na naitala ng AMLAC. Kasalukuyang humaharap si Ong sa mga reklamong kaugnay ng falsification of public documents at violation ng Philippine Passport Act dahil sa paggamit nito ng peking Philippine passport. Huli siyang na-monitor na umalis ng bansa noong October 2023 gamit ang isang Chinese passport. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.